Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kahilingan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng mga pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kung hindi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Para po sa ating mga Katoliko, ang ibig sabihin ng panalangin ay pagtataas ng ating kaisipan at kalooban sa Diyos. Ito rin ang paghiling natin ng mabubuting bagay mula sa Diyos. Take note, mabubuting bagay. Dahil kapag tayo ay humingi ng masamang bagay sa Diyos, tiyak yon, hindi tayo pakikinggan ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti, hindi siya gumagawa ng anumang bagay na makakasama dahil lihis ito sa kaniyang kalikasan bilang Diyos. Kaya nga sa ating ebanghelyo sa araw na ito, tinuruan tayo ni Jesus Nazareno ng panalangin Ama namin. Kung susuriin natin, ipinapahayag sa panalangin ito ang pagkilala natin unang-una sa Diyos bilang Ama nating lahat. Isang amang banal sapagkat siya ay nananahan sa langit, ang lugar ng mga banal. Kaya't bilang ating amang banal, siya ang ating sinasamba sa espiritu at katotohanan. Sa panalangin ito, hinihiling din natin sa Diyos Ama na ipagkaloob niya sa atin
ang kaniyang kaharian. Ito rin ay isang panawagan para bumuo tayo ng kaharian sa pamamagitan ng pagmamahalan, pagpapatawaran at pagkakaisa upang sugpuin ang kasamaan at ipalaganap ang kabutihan sa lahat. Hindi lamang sa langit, kung hindi maging sa lupa, na darama natin ang pagmamahalan at kapatawaran sa isa't isa. Nakapaloob din po sa panalangin ito ang paghingi natin sa Diyos ng ating makakain sa araw-araw upang tugunan ang ating pisikal na pangangailangan. Pagkaing magsisilbing lakas ng ating katawan at magsisilbing paalala ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Mapapansin na bahagi ng panalangin ang pagtuturo sa atin ng paghingi natin ng kapatawaran sa Ama para sa lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang na nagagawa sa araw-araw ng ating buhay. At kapansin-pansin din ang paggawad din natin ng kapatawaran para sa mga taong nagkasala sa atin. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, hinahamon po tayo na pagnilayan nating mabuti, balikan at sariwain kung kamusta at ano na nga ba ang estado ng ating buhay panalangin. Kinakausap pa ba natin ang Diyos? Naaalala pa ba natin Siya? O kinakausap at humihiling lang mang tayo sa Kanya dahil tayo'y may pangangailangan? Kinakausap ba natin ang Diyos dahil mahal natin Siya? Sana'y sa bawat pagpintig ng ating puso, ang hinahanap nito ay papurihan at pasalamatan ang Diyos. Ang panalangin ay mahalaga. Ang panalangin sana'y maging ating buhay. Amen.